Yan yung ating kitchen waste fertilizer. Ayan. Yan, haluan natin ng kitchen waste materials. Fermented. Fermented na yan. So, what's up mga guys? Very good morning sa inyong lahat. Sa ating mga taga-subaybay dyan sa Pilipinas, dyan sa Qatar, kung saan ako nanggaling, at sa lahat ng mga taga-panood ko, taga-subaybay ng aking video mga guys. Good morning sa inyong lahat. At sana nasa maayos lang kayong kalagayan. Alright, so ngayong araw na to ay ipakita ko sa inyo itong ginawa kong DIY na pataba. So, yung pataba na to galing sa kitchen waste mga guys. So, itong mga kitchen waste, hindi ko ito tinatapon. So, ang ginagawa ko ay minimix ko siya. Piniferment ko siya into para magiging fertilizer sa ating mga halaman. So, hindi nasasayang yung ating mga kitchen waste. Hindi ko tinatapon sa basurahan. Yan siya. So, yung mga itlog natin, huwag natin itapon kasi pwede natin pala itong gawing pataba, mga guys. Ito yung kagabi. Ito yung mga kitchen waste. Iniipon ko talaga siya para hindi masayang. So, mayroon na akong nagawa. Nandiyan sa ilalim. Papakita ko sa inyo ngayon. Alright? So, tara na mga guys. Bubuksan na natin yung ating binabad na ferment na fertilizer galing sa kitchen waste, mga guys. So, ito 2 weeks ko na ito siyang naibabad dito. So, dapat naka-cover siya. Tapos nasa madilim na lugar. Alright, yun siya ipwesto para maganda yung pag-ferment niya. So, ito na siya. Ang mga kitchen waste natin na ferment for 2 weeks. At pwede na itong ipataba natin mamaya sa ating mga halaman. Ito yung ating ipandilig. Yan. Yung ating ipandilig mga guys. Ayan siya. Wow! Fermented na siya. Hindi naman siya mabaho kasi naluan natin ito ng yeast. So, ito pala yung ginamit ko dito na panghalo. Yung yeast. Okay. Lalagyan nyo siya ng yeast mga guys para siya yung kumain ng mga dito sa loob. Siya yung mag-breakdown ng ating mga kitchen waste. At para ma-ferment ng mabuti. Alright? Para magkaroon ng chemical reaction, kakainin niya yung mga sugar dito. Kasi nagpipil dito ang yeast kasi kumakain ng mga sugar. Alright? Tapos, para mag-activate ang yeast, siyempre, lalagyan din natin ng sugar mga guys. So, ang ginawa ko dito, ay walang asukal. Alright? Kasi wala akong molasses dito. So pwedeng gamitin natin yung brown sugar. So hindi naman ganun kadamihan ang paglagay dito. Yan, nakikita nyo kalahati lang yung gamit ko. So mimix lang natin ito dito sa may kitchen waste saka may tubig. Saka ibabad lang natin siya for 2 weeks. At ayun na. So ito na siya. Bubuksan na natin. Pakita ko sa inyo mga guys. Ayan siya. Alright. Yan yung ating kitchen waste fertilizer. Ayan. DIY yan mga guys. So, yan o. So, nakikita nyo talagang na breakdown na or natunaw na yung ating mga kitchen waste na nilagay dyan 2 weeks ago. Ayan o. Ayan. So, pwede na natin itong ipandilig mamaya sa ating halaman. Pero ang pagdilig natin nito ay kalahati nito at kalahating tubig. Alright? Kasi masyado itong matapang. Or gawin nyo 2 times ng water saka 1 part nito.
So yan siya mga guys. So hindi naman siya mabaho pala. Kasi first time ko rin gumawa nito. Hindi rin naman pala siya mabaho as long as mga kitchen waste lang ang gamitin nyo, yung mga gulay, mga prutas, mga kanin. So ayan. Tapos lalagyan nyo siya ng yeast, asukal. Kung wala kayong asukal at marami kayong molasses, lalagyan nyo ng molasses. Ayan. So yan siya oh. So right, so mayroon na naman tayong libreng pataba. At hindi na natin kailangan gumastos. So, kanya-kanyang paraan lang yan para makatipid tayo. So, ayan siya oh. Actually, inaamoy ko nga siya guys, hindi siya mabaho ha. Sure yan, hindi siya mabaho. Kasi yung palang purpose ng yeast para hindi magamoy ang inyong binababad na mga kitchen waste materials. Yun ang purpose pala niya. Alright? So, tara na. Mag-garden naman tayo ngayon. Alright? 6 hours later. Guys, what's up? So, ngayong araw na to ay mag-abuno tayo ng ferment natin na kitchen waste materials. So, ito 3 weeks na ito siya na naka-ferment dito sa loob ng bahay. Mga tira-tirang pagkain, mga gulay, mga prutas, mga balat ng prutas. So, ito na siya, naka-ferment na siya, ready na siya para idilig sa ating mga halaman. So, subukan natin mag-dilig ngayon ng fermented DIY na process ng mga kitchen waste materials. So, ayan na siya. So, ang gagawin natin, haluan natin ng tubig para hindi siya masyadong matapang. So yan, haluan natin ng tubig. So yan mga guys, mga kitchen waste materials. 3 weeks na siya na naka-ferment. So yan na siya. Ready na siya for pandilig sa halaman natin para mas lalo pang tumaba yung mga halaman natin. Ayan o, fermented kitchen waste materials. A few moments later. Tara na mga guys, mag-abuno tayo doon ng ating ginawang fermented na DIY mga kitchen waste materials. Ayan, 3 weeks na yan nakababad at pwede na itong idilig sa ating mga halaman. Alright, so tara na. So yun guys, babuno tayo ng ating ginawang ferment na kitchen waste. Babuno tayo. Yan, haluan natin ng tubig mga guys. Yan. Tapos iabuno natin dyan sa ating mga kamatis, talong, sili para lalo pang tumaba. So yan mga guys, abuno tayo ulit para lalo tumaba yung ating mga gulay. Yan, para magpakain na yung mga sustansya sa ating mga gulay mga guys. Yan, haluan natin ng kitchen waste materials, fermented na yan. So talagang lalabas na yung mga nutrients dyan at makakain ng ating mga halaman. Yan, mag-ulit tayo. Taba na ng mga ano natin, yung mga gulay natin, sagana sa fertilizer. So
sagana sa fertilizer, sagana pa sa dinagdagan pa natin ng DIY. DIY na kitchen waste material, fermented. So itong ginawa nating DIY na pataba, kitchen waste materials, from kitchen waste materials. Haluan pala natin ito ng tubig bago tayo magdilig, para hindi siya masyadong matapang mga guys. So yan, haluan natin ng tubig. Yan. Saka natin ibilig sa ating mga halaman. Yan. Ganyan lang. Ayan, so kunting kaalaman lang para hindi tayo panay gastos sa ating mga gamit. Hindi na tayo bibili ng maraming abono, tipid. Tingnan nyo mga guys, yung tataba ng ating mga halaman ngayon. At siguradong mas lalo pang tataba ito kasi sa ginawa kong DIY na fermented kitchen waste materials. So ganun lang, diskarte lang, tamang diskarte lang para sa pag-alaga ng ating mga halaman dito sa ating garden, no? Ayan. Bandang huli, ikaw rin naman ang benefits kasi makapag-harvest ka ng marami. So ganun lang ang pag-aalaga, ganun ang paggawa ng fermented process DIY kitchen waste materials, alright, na pataba. Alright, so after 3 weeks na pagkababad nyo, pwede nyo na siyang idilig dito. So haluan nyo lang ng yeast, saka molasses kung may molasses sa lugar nyo, o kung wala, kulang asukal, pwede na yan. So ganun lang mga guys, until next time, salamat sa pagsubaybay. Bye bye.